Pagdiriwang ng pangdaigdigang araw ng mga lolo at mga lola simula noon 2021, panahon ni Santo Papa Francisco. July 26, so today, alam natin mga kapatid, dahil sa linggo, hindi tayo nagdiriwang, pero kada July 26 ay paggunita ng sina San Joaquin at si Santa Ana. Sila po ang lolo at lola ng ating mahal na Panginoong Yesus. At sila rin ang mga magulang ng ating mahal na ina. That is why itong araw na ito, nagdiriwang tayo. Itong Grandparents' Day at manalangin tayo especially para sa kanila po. At nandito po ang mga estudyante ng Caloocan Science National High School. Sila rin nandito upang manalangin sila para sa darating na UPCAT exam. At manalangin natin para sa kanila. Amen? Amen. So mga kapatid, for the past 2 Sundays, siguro pansin ninyo, ang Ebanghelyo po natin, ang mga talinghaga ng Panginoon ayon sa Kapitulo 13 ng San Mateo. Talinghaga tungkol sa paghahari ng Diyos. Narinig din natin mga kapatid, itong araw na ito, sinabi ng Panginoon sa atin, 2 talinghaga tungkol sa paghahari ng Diyos. Sinabi po niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng isang bukid na natago na kayamanan. At pangalawa na talinghaga ng Panginoon, sinabi niya, paghahari ng Diyos ay katulad ng isang pinakamahal o mahalaga na perlas, mga kapatid. So ito ibig sabihin mga kapatid, para sa Panginoon, una, sabihin niya sa atin, ang paghahari ng Diyos, ito pala ang tunay na kayamanan sa buhay ng isang tao. Ano ba itong paghahari ng Diyos? Ang paghahari ng Diyos, where Jesus is King. So ibig sabihin mga kapatid, ang Panginoon pala itong kayamanan na natago. Panginoon pala itong perlas na napakahalaga sa ating buhay. Kung tanong natin, ano ba ang mga kayamanan sa buhay mo? Siguradong sigurado, sabihin natin agad, di ba? Ang bukid ko nandyan sa probinsya. Siguro, sabihin na tayo, ang pera nandyan sa bangko. Pero ngayon, sabihin ng Panginoon mga kapatid, ang pinakamahalaga na kayamanan, ang Panginoong Yesus sa ating buhay. Amen? Amen? Hindi lang po ang Panginoon mga kapatid. Ang mga tao nandyan sa ating mga tahanan. Ang mga tao nandito sa ating tabi. Ang mga tao sa harapan natin, sila din ang kayamanan na natago, ang perlas na napakahalaga. That is why mga kapatid, sabihin ng Panginoong Yesus sa atin lahat, ito tingnan ninyo, kapag mag-realize tayo, ang Panginoon pala, itong kayamanan, itong mga tao sa akin tabi, sila pala, itong perlas na napakahalaga. Madali lang po tayo mga kapatid, katulad itong mga lalaki na sinabi ni Lord dito sa Ebanghelyo. Kapag natapuan nila itong 2 bagay, ano nangyari mga kapatid? Sinabi ng Panginoon, tuwang-tuwa sila sa laki ng kanilang tuwa. Sinabi niya, sa laking tuwa, sila ay humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian. At binili ang bukid na iyon, ang binili ang ito napakahalaga na perlas. Tuwang-tuwa. Masaya na sila. Ito mga kapatid, kung mag-realize po tayo,
Madali para sa atin na iwanan ang mga bisyo, iwanan ang mga addiction, iwanan ang mga masamang uri sa ating buhay. Bakit? Sa akin tabi, siya pala si Kristo sa akin upang may kapayapaan sa ating buhay, upang may katahimikan sa ating buhay. Amen? Amen? That is why, mga kapatid, in order to realize that truth, mga kapatid, kailangan tayo itong pangalawa na bagay na sabihin ng Panginoon sa ating lahat. Kailangan tayo ang kaniyang karunungan. Wisdom of God. Narinig po natin, mga kapatid, unang pagbasa, habang natulog si Hari Solomon, sa panaginip, dumating ang Panginoon Diyos. At tanong ng Panginoon sa kanya, sinabi niya, ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Ano ba ang hingi ni Solomon? Mas maluwag na kakariyan, buhay na mga kaaway, mas tawag natin, mga kapatid, kayamanan? Hindi po. Hingi lang siya, mga kapatid, sa Panginoon. Sinabi niya, bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong ng kumilala na masama at magaling. Ito lang ang hihingi niya. Karunungan ng Diyos. Tingnan niyo, mga kapatid, ang Panginoon, binigay niya sa kanya ang karunungan. Hindi lang po magdagdag pa. Ang mga bagay na di pa siya hingi, binigay ng Panginoon sa kanya. That is why sabihin ng Panginoon, mga kapatid, Mateo 6:33, sinabi niya, seek first God's kingdom, then everything will be added unto us. Seek first God's kingdom. Paano tayo mag-seeking God's kingdom, mga kapatid? By loving God more than anything. Narinig po natin, sinabi ni San Pablo, di ba no? Ito ang pangalawa na pagbasa sa kanyang sulat niya sa mga Romano. Kapitulo 8, versikulo 28, mga kapatid. Sinabi po niya, alam natin, sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Everything works for good for those who love God. That is why sinabi ng Panginoon, mahalin mo ang iyong Diyos, buong puso, buong kaluluwa, at buong isip, at buong lakas. When we love God, mga kapatid, everything will be added unto us. In order to realize that truth, hingi po natin ang karunungan ng Panginoon. Amen? Amen? Magsitayo po tayong lahat. Sumasambalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya man ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ipinakaloob ng Diyos Ama sa atin ang Kaniyang kaharian sa pamamagitan ng Kaniyang buktong na anak na si Jesus. Buong galak nawa nating ibahagi siya sa ating kapwa. Buong pagtitiwala natin
idalangin. Maway Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Maawaing Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang mangaral ang Santo Papa at mga pinuno ng simbahan tungkol sa paghahari ni Jesucristong anak mo sa pamamagitan ng kanilang mabubuting gawain. Manalangin tayo. Maawaing Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Tugunan nawa ang mga namumuno sa aming pamahalaan ng paghihirap ng taong bayan, lalo na ang mga biktima ng karahasan, mga inabandona ng pamilya at ng mga nalulung sa droga upang sila'y makadama ng pag-asa. Manalangin tayo. Maawaing Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Pagpalain mo ang mga misyonero upang sila'y maging matatag sa pagsisikap na maihatid ang iyong mabuting balita sa buong daigdig. Manalangin tayo. Maawaing Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Nawa palaging maging handa ang bawat Kristiyano na tumulong sa kapwa, lalo na sa mga mahihirap na at mga may sakit. Manalangin tayo. Maawaing Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang mga iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. At isama din natin intentions ng Santa Misang ito. Hati lahat ng mga nagdiriwag ng kanilang kaarawan, kanilang anibersaryo, sa araw nito, sa loob na itong linggo. Sana the good Lord will continue bless them with health in mind and body. Manalangin din natin lahat ng mga estudyante na maghahanda para sa mga examinations, entrance exam, katulad ng mga estudyante ng Caloocan Science National High School at board exam, bar exam, or interview para sa kanilang trabaho. Sana banal na Espiritu ng karunungan tulungan sa kanila upang tanggapin nila isang favorable na result. Manalangin din natin para sa kasamahan natin o kilala natin na naranasan iba't ibang klase na pagsubok, kahirapan, sakitan, emotional, physical, or spiritual. Sana ang Panginoon laging inspirasyon sa kanilang buhay. Manalangin din natin para sa mga lolo at mga lola. Sana sila rin tanggapin nila ang grasya ng Panginoon sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawaing Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Hinihiling namin lahat na ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.